Today is a very challenging Sunday. This is the last Sunday of November, and I have to include in my sermon, a lot of things. Number one, this is the closing sermon of the series on influences. Ano po ang influence? Number two, katatapos lang ng ating 28th anniversary celebration kahapon. So I must allude to that. At bukas ay eleksyon. Sabihin nga natin eleksyon. Barangay at SK election. Kaya po kung plano nyo wag bumoto, pag-isipan nyo po maigi. Wag po, ano po. At siyempre pa, so Wednesday, if I'm not mistaken, Wednesday or Thursday ay November 1. Dadalo tayo sa mga puntod ng ating mga mahal sa buhay na nauna ng sumakabilang buhay sa atin. Wow! It's a challenging Sunday. May the Lord give me the grace. Mga kapatid, mga minamahal, we thank the Lord. Sapagkat kahit punong-puno tayo kahapon at nagbibiro nga yung iba, ay naka-worship na raw kagabi, pwede na raw bang hindi mag-worship ng Sunday? Salamat! Ay narito rin tayo. At meron pa tayo mga kapatid doon sa balcony. Palapakan niya natin ang Panginoon at sa buhay ng kapatid mo sa Panginoon, nakatabi mo ngayon. Praise God. And of course, for those of you who are in the borderless, thank you for joining us. Today is a special Sunday because we believe that the Lord will do something great sa ating bansa. As God is doing greater things sa ating simbahan, sa ating Hope of Glory community, God is going to do greater things sa ating pong bansa. I thought of Acts chapter 2, verse 46 and 47 as an appropriate scripture for us today. Ano po? Sabi po dito ay ganito, every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. Sabi natin yon, with glad, ready to go. With glad and sino dito? Ang meron sincere heart. Magsabi ng amen. Sino ang gusto magkaroon ng gladness from the Lord? Sumigaw ng hallelujah. Yes, ano po? They gathered together every day. Gaano kadalas? Every day they gathered together to worship God, ano po, to break bread, ano po, at saka ay with sincere heart, ano po. Tuloy natin, ang next verse. Praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their numbers, pakibasa, daily those who were, ano yung saved? Future, present, o past tense? So pwedeng maligtas hanggang buhay pa. Praise God. When I was praying, Lord, how can I include all of this in my sermon today? God gave me this scripture. And my message is about community life. Ano po? Everybody say community life. We have started this series, ano po, tungkol sa stewardship of life, L-I-F-E, and we discussed letter L, that God gifted us with leadership regardless whether we're in a position or not. Second, God gave us influences, people in our lives, and we stress that we are all social beings, even if you are the kind of person na napapagod pag maraming tao. At the end of the day, you still need other people. Maybe not as many as others, ano po, pero you cannot survive without other people in your life. Believe me. Kung wala ang nanay, tatay mo, kapatid mo, magulang mo, nagmalasakit sa iyo, you will not be existing. And therefore, you have to erase the fact that you don't need others. Sometimes, napapagod ka sa mga tao. I cannot argue with you. But you can never allow yourselves to come to the point of believing on the lies that you can exist without other people. Kaya, I need other people in my life. Kaya sabi, no man is an island. Walang pwede mag-exist sa kanyang sarili. And then we studied several things about this matter. At ngayon nga, ang pag-uusapan natin ay yung community life. Not that hindi lang kailangan mo ibang tao, kundi kailangan mo mabuhay in a community setting. Ano yung sabihin ng community setting? Yung meron ka mga kalakbay. Yung po. Sigaw nyo nga kalakbay. Nakakapanood ba kayo ng ating kalakbay every morning? Ano po? 7 a.m. up to 7:30. Tune in sa ating Facebook. Yung ating Facebook account ay nagka-problema. Kaya for some time ginamit yung aking fan page. Ano po? At dahil hindi po nagre-respond ang Met o ang Facebook, at we are sad sa kanilang poor service. Ano po?
So, yung aking pong fan page ay kinonvert na lang natin sa Hope of Glory account muna. Ano po? At hopefully maka-respond si Facebook. But anyway, when you tune in to our Hope of Glory Community FB page o kaya sa ating YouTube, ano po, 7 to 7:30 Monday hanggang Friday ay kalakbay intercession. Meaning, pinagpe-pray natin ang isa't isa at meron daily na gabay. Pag Saturday naman, kalakbay Thanksgiving. Yan po si Pastor Art, Sister Jenny. We join them in offering to God Thanksgiving. Bakit? Ang sabi ng Philippians, ano po? Philippians ay sabi po, ano po, 4, 6, and 7. Huwag ka mabalisa sa anumang bagay. Ano po? Philippians 4, 6, and 7. Let's look at that. Ano po? At ito'y napakagandang gabay po sa atin. Ano po? Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer, by petition, ano na po? Yun. Ulit. By? Tatlo lang ba kausap ko? Pakilaksan po. By? In Thanksgiving, present your request to God. Hallelujah. Every day we have time together because we believe this church must be founded on prayer. And it is important na maunawaan mo that our journey ay hindi lang nag-iisa o hindi lang yung ino-nurture mo yung isipan at puso mo na gusto mong humiwalay sa iba. But instead, you have to embrace the fact na ikaw ay hindi makapamumuhay na mag-isa. Pangalawa, ikaw kailangan mo ang mga kalakbay. At salamat sapagkat sa Hope of Glory, meron kang kalakbay. Wala bang malakas na palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? Malakas na palakpak po. Praise God. Mga kapatid, mga minamahal, community life. Importanteng maunawaan po natin that we are living with other people in our lives. Una, yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kamag-anak, ating mga kaibigan. At kaya naging mananampalataya na binigyan ka ng Lord ng spiritual family. Meron kang kalakbay. And in that light, I would like to share 3 things from this passage about community life. Ano po? Are we ready? Are we ready? Can I hear another amen? Sabi ko nga po, tomorrow po ay Monday, ay barangay election. At Wednesday ay All Saints Day, ano po, at alalahan natin ang ating mga mahal sa buhay. We will get to meet our loved ones who will join us sa puntod ng ating mahal sa buhay. Ano po, napakahalaga na maunawaan mo natin na ito ay magandang pagkakataon sa atin na ikaw at ako ay sabi ng verse 46, every day they continued to meet together. You need to make a decision to meet together. Hallelujah. Make a decision in your heart. I need to meet with others regularly. Ayun po. Mga kapatid, mga minamahal, unless there is a decision in your heart that I would like to meet with this kalakbay regularly. Alam niyo, itong mga kalakbay natin, hindi sila lagi kaaya-aya. Hindi sila lagi pleasant. Hindi sila lagi masarap kasama. Ano po? Pero dahil sila ang kalakbay natin, ano po, sa buhay, you need to make a decision to devote time to meet with them. Kaya yung tinatawag natin community living. Ano po? Community life requires you and me to embrace the community living, which means you and I must make a decision. I should meet the people I am journeying with together. Kaya po dito sa ating church, we want everybody to become part of a small group. A small group, ano po? At dito sa small group na ito ay maglalakbay tayo together. Hindi tayo lagi magkakasundo dyan. Hindi tayo lagi magkakabati. Minsan nagkakaroon ng clash. Pero ang mahalaga ay nagsasama-samang naglalakbay together. Sabi po ng Hebrew 10:24 and 25, huwag niyong kaliligtaang dumalo sa pagtitipon. Kagaya ng iba. So ibig sabihin, nung panahon na yun, may mga Christian na parang nag-give up na sila by attending, by joining. Ano po? Pero sabi po, community life requires community living. Ibig sabihin, you have to make a decision to make time. Hindi yung, hindi ako busy ngayon, kaya dadalo ako ngayon. Hindi ganoon, hindi ganoon. Talagang ito'y part and parcel of my schedule, non-negotiable. Maraming mga magulang nagsisisi sapagkat yung anak nila ay hindi nila dinala ng Sunday school. Ano po? Dahil mahirap magbitbit ng bata. Mahirap mag-akay-akay ng bata. Kaya nung lumaki, nang ma-impluwensya ng mundo, ayun,
ay nagwala na ng husto. Sabi ninyo, may mga batang lumaki ng Sunday school, nagwawala din. Totoo po yan. Mga anak ng mga husay na preacher, ay nagsipagwala. Anak ni Franklin, ni Mr. Graham, si Franklin, nagwala din po yan. Pero dahil sa tanim ng salita ng Diyos sa kanyang puso, nang siya'y manumbalik sa Panginoon ngayon, siya ang ginagamit ng ating Panginoon. I can name to you many people na yung seed of God's word in their heart because their parents brought them to the gathering of Christian and they were fed by the word of God. May tanim ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ikaw, pag dalo-dalo mo, natatamnang ka ng word of God. Pagdating ng problema, kaya mo. Hallelujah. Praise God. Pagdating ng mga kaguluhan, kaya mo. Bahay, may tanim ka eh. Tanong nga tayo tabi mo, may tanim ba puso mo? May tanim? Yes. Sumalakpak nga ang lahat ng may tanim ang puso. Malakas na palakpak. Praise God. Kaya minsan kahit mag-asawa, kahit nagkakatampuhan, dadalo pa rin. Kasi hindi ginagamit ang demonyo yung asawa mo. Ay, hindi pala asawa. Yung away nyo para hindi ka na dumalo. Dahil hindi ka na mapipid ng word of God. Kahit may tampuhan tayo, dumalo pa rin tayo. Praise the Lord. Amen? Amen? Kaya mga misis, kapag nakikinig ng sermon kasama yung asawa at yung message ay tungkol sa asawa ko sa mister, sinisiko yung mister, pakinggan mo sa iyo. Pero kapag ang sinasabi ng preacher ay tungkol sa misis, tahimik ang misis. Hindi nang sisiko. Mga kapatid na minamahal, ang tamang salita ng Diyos ay yung tumatama. At lahat tayo ay tinatamaan ng salita ng Panginoon. Kaya nahinarado, amen? Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us. Every day they meet together. At paano sila nagmi-meet? They celebrate. Sabi yan, every day they continue to meet together in the temple courts. Yung pong maramihan. Kagaya po nito. Kagaya kahapon, yung bigger gathering. May mga kapatid natin, galing pa Santa Maria, galing Parañaque, they came, at umuwi gabing-gabi na. At ngayon, kinabukasan, magsisimba pa, mag-worship pa. What a wonderful sight that ang Hope of Glory people are committed to meet together to celebrate God in our lives. Isa malakas na palakpak para sa ating Panginoon na ating sineselebrate. Yan na ba malakas? Yan, praise God. Hallelujah. So they not only celebrate together, at we thank God we have Hope Music na nagbibigay sa atin ng mga kanta at yung ating pong team song ngayon ay napakaganda. At hindi lamang po yun, kundi sabi niya, they broke bread sa kanilang bahay. Meaning there are two kinds of gathering. Number one, yung pong bigger gathering, yan yung worship celebration. At number two, yung small gathering, homes. Yung iba naman, offices, mga small group, Kaya tayo po, meron tayong mga midweek worship services. Kahapon, inirecognize natin ang ating mga overseeing shepherd, ang ating mga deaconesses, and we thank God for their lives, ang ating mga pastor. Pero, I'm looking forward sa last week of January where we will recognize all shepherds, all facilitators ng ating mga midweek services. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, if there's something I am thankful to God in this celebration of our anniversary, ay maraming tinindig ang Diyos ng mga hosts and hostesses ng ating mga midweek services at mga facilitator ng kalalakihan, kababaihan, kabataan at mga batang maliliit. Bata pa lang ay atin ng dinidisciple. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Isang malakas na sigaw na praise the Lord. Mas malakas na sigaw na glory to God. Mga kapatid, mga minamahal, we are going back to what the Bible says, community living. Make time to attend the celebrational worship. Make time to attend the small group. Mga iba gusto celebrational. Pero pag small group na, ayoko kasi ayoko masyadong makilala ako. O kaya naman, ayokong madisappoint ako. Kasi nadidisappoint siya sa kahinaan ng iba. Hindi niya alam, may nadidisappoint din sa kahinaan niya. Kaya po, we accept each other. We don't tolerate each other, but we accept each other. Mga kapatid, mga minamahal, it is important that you and me would learn to live in yung community living. Kagabi, akin pong binigyan din po ang ating pong tema for next year. Ito po ay wala iba kundi, pakibasa nga po yun. Stronger for mission. This year, we are finishing our theme, Missional Life. Pero ngayon, pagpasok natin ng bagong taon, we will talk about the need to be strengthened deep within us.
so that as we are strengthened, we can continue to live the missional life. Meaning, hindi pwedeng go. Nalimutan mo yung pagpapalakas ng iyong sarili. You can fulfill your mission as you seek the strength of the Lord. And last night, pinag-usapan po natin yan. If you were here, binigyan natin ng paliwanag kung ano po itong design na ito. How many of you ang nagagandahan sa design na ito? Pwede bang humalakpak yan. Praise God. Salamat sa mga nag-abala sa panguna ni Che. Ano po? Yung pong manugang ko kay Pastor TJ. Ano po? At saka yung kanyang mga kasamang nag-design. Praise God for their creativity. Ito po ay hango ng ating mga think tank sa tatlong bagay na pinagsama-sama. Iba ko papakita nila dyan. Ano po? Una po ay yung pong diamond being the strongest stone. Pangalawa, yung silhouette ng bato. At pangatlo ay yung simbahan. Ano po? Combining together. Ayan. So, ibig sabihin ay talagang you can be the strongest person, ano po, sa iyong paglalakbay, saan mang anggulo ng iyong buhay, because you are living in the Lord and in the community of God's people. And last night, dinigyan natin ng diin na ito'y sinahango po sa 2 Timothy chapter 2 verse 1. Ang sabi, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And we can be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, ano po, so that we can fulfill our mission, so that we can face trials triumphantly, ano po. And I wish you were here, ano po. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Hope of Glory will remain committed to the need to come together, to the need to journey together. Are you in or are you out? Sino po ang in? Are you in or are you out? Praise God. If you belong to Hope of Glory, we expect you to make time to learn to live together with the brethren at Hope of Glory. Pangalawa po, pati po natin itong mga talatang ito, makikita po natin mga kapatid, tignan po natin na po, hindi lamang po yung issue po ng making time, pangangailangan ng paggawa ng panahon, ano po, kundi tignan po natin. Let us look at the verse, ano po, sabi po dyan, and enjoying the favor of all the people. Hallelujah. Ito po napakahalaga. Hindi lang yung internal community life, ano po, kung hindi yung pong buhay kasama ng ibang pamayanan. Hallelujah. Enjoying the favor of all the people. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, mahalagang maunawaan po natin, mga kapatid, yung tinatawag nating community witness. Sabihin niya nga po yung community witness. Na bagaman tayo mga Christian, masaya tayo magkakasama, but we are supposed to become a witness sa pamayanan na ginagalawan natin. Kaya hindi po pwede na wala tayong pakialam sa eleksyon bukas. Hindi po pwede. Kailangan tayong makilahok, makibahagi. Kaya mamaya, pagpepre natin lahat ng kumakandidato. At if there's anyone who are running sa barangay, SK, we want to pray for you because we believe that we as a Church of Jesus are called to have a community witness, to journey along with other members of our community. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bumoto tayo. Ano po? Meron tayong dalawang option. Yung isang option ay early morning, let's come together to CTFE to pray for the election, and then from there, we have breakfast together, punta na tayo sa voting precinct. Or, pwede rin naman, pagkaboto natin, sa gabi, tayo mag-gather together sa CTFE at sa hapon, late afternoon, and pray for the result of the election. So let's pray. Saan tayo ililid ng Panginoon tomorrow? We're still seeking and asking God. Mga kapatid, mga minamahal, what is important is for you to remember that Hope of Glory is committed to help transform our nation. Why? Because that is part and parcel of our witness, our community witness. Kaya tayo may asin, movement. Ano po, papakita nila dyan. Ating siyasatin, ihahalal natin movement. Ang suhol, iwaksin natin movement.
itaguyod, legal at wasto movement. Ano po? At yan po ang ating team song. Ano po? Kantahin natin, sabayan natin. Wala bang indak? Ating siyasa, ihahalal natin. Tungo sa pagbabago. Piliin marangal na tao. May kahandaan. Tapat kung maglingkod. Ang tanging hangarin. Isulong ang ating bayan. Ang suho liwaksi. Suho, iwaksi natin ang suho. Iwaksi natin, malinis ang halalan. Thank you very much. At aside from Asin Movement, meron tayong Care for Philippines Movement. Ano po yun? Ipanalangin ang mga nanunungkulan. Yung isang nag-aya sa aking mag-golf, ako naman bihirang-bihirang mag-golf sapagkat magastos yan. Ano po? Kaya lang ako nakapag-golf ay nililibre ako ng aking mga kaibigan. Sabi niya, bakit ba pati barangay gusto mo ipag-pray namin? Hindi ko nga kilala ang barangay leader namin. Sabi ko, yan ang malaki mong pagkakamali, kaibigan. Sapagkat ang pinakamakapangyarihang politiko sa bansa ay mga barangay. Barangay chairman. Kasi nasa kanila legislative, executive, and judiciary power. Kaya lang, mas maliit. Ano po? Kaya panalangin natin, mga SK, na sila ay maging matuloy na ay maging ideal, yung ideal sila ay hindi sila malamon ng sistema. Ano po, sapagkat pag nagkataon, yung mga barangay SK po, dyan po ang dyan daw ang hinahanda ang corrupt politician, sapagkat kabataan pa lang tinuturuan na paano magnakaw ng mga senior na mga leader ng barangay. Pero kaya gusto natin maraming Christian pumasok sa politika para manindigan laban sa mali. Manindigan para sa tama. Can I hear louder, amen? Sino sasabi may pag-asa ang bansang Pilipinas? Sumigaw ng malakas na amen. Kaya pag-pray natin ang ating mga barangay. Ano po? At ang ating election. Meron ba rito kumakandidato? Gusto namin kayo ipanalangin. Can you please stand? Yeah, praise God. Praise the Lord. Amen. Pwede ho ba kayo dito sa harapan? Palapakan natin ang mga kaibigan at kapatid natin na nag-ualay ng kanilang sarili para ipaglingkod sa bayan, ano po, sa kanilang barangay. Praise the Lord. Wow, thank you so much for your lives. Thank you, praise the Lord. Amen. Wow. Pwede kayong humarap sa kanila. Ayan, mga kapatid, ipanalangin po natin ang ating mga kapatid, ano po. At yung iba po ay baka sa mamayang hapon magsisimba at mga kaibigan ng mga kandidato. Praise God. So, hilingin po natin po sila na talagang protektahan sila ng Panginoon, ingatan sila ng Panginoon, at sa biyaya ng Panginoon papagtagumpayin upang sila ay maging instrumento ng katuwiran, labanan ang mali, isulong ang tama. Tayo po lahat ay mag-unat ng kamay patungo sa kanila, mga kapatid. Let's pray for them. Sila naman ay hilingin natin ang kanilang dalawang kamay itaas sa Panginoon bilang pagkilala ng kanilang pangangailangan ng pabor ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, kami nagpapasalamat sa mga kapatid naming ito na nag-aalay ng kanilang sarili upang ipaglingkod sa kanilang barangay. We may not be able to name them one by one, but you know their names. You know their barangay. Lord, we pray that you will allow, Lord God, their constituent to remember them and their names. Hallelujah. Bigyan mo sila ng pagkakataon na paglingkuran ka sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanilang barangay. Salamat sapagkat maging ang paglilingkod sa bayan ay paglilingkod din sa iyo. Kaya Panginoon, we pray that you will protect them, bless them, favor them. Hallelujah! At dawa Panginoon, bukas sa pagboto ng kanilang mga kabarangay ay papaalala mo at ibubulong mo sa mga butante ang kanilang mga pangalan. Salamat sa iyo at higit sa lahat, dalangin namin na sila ay magpatuloy sa iyo, sila ay maglaan ng panahon para sa iyong salita at pagpupuri sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, amen. Praise God. Palapakan po natin mga kapatid. God bless, God bless. God bless you, God bless. Mga kapatid, mga minamahal,
napakahalaga na maunawaan po natin that we as a community of believers live in a bigger community ng society. Kaya we need to become part and we need to be praying for our election na maging mapayapa. Alam nyo, barangay election lang, ika nga, nagkakapatayan. Ano po? Nakakalungkot. Salamat. Dito sa Bulacan ay mapayapa naman. Ano po? We praise God sapagkat the last week or the other week, ang FEBC has partnered with us sa Sin Movement. Ewan kung papakita dyan. Once a week, a Sin Movement will become part of the Oras na Pilipinas broadcast. Ano po? At we will talk about yung pong tungkol sa ating pagsusulong ng katuwiran sa ating pamahalaan. Ano po? At with Hedy Sampang and myself, ito po ay panahon para pag-usapan po ang biblical truth tungkol po sa public service. And of course, every Monday, 9:30 to 11 ay meron po akong Family Matters broadcast. We also, for the focus itong Family Matters tungkol sa issue ng leadership. What am I saying? Well, I am saying that we are part of a bigger community. Kaya kailangan tayo maging mabuting mamamayan. Hallelujah. We are citizens of heaven because we accepted the Lord Jesus into our heart. Kaya meron tayong kasiguruhan ng langit. But you remain citizen of the earth. Kaya dapat maging mabuti kang ilaw at asin ng sanlibutan. Dual ang citizenship mo. Ako, sa linggo, 3 na. Ano po? Tayo, dual citizen. Citizens of the Philippines, citizens of heaven. Pag tinanggap mo na si Lord. Pero kung kagaya ko kayo, sa linggo, senior citizen na ako. Excited. Hallelujah. Para sa aking mga discount. Pero mas excited ang asawa ko sa mga discount at hindi na raw siya pipila. Anyway, sinasabi po natin mga kapatid, ito po yung ating broadcast and we thank God. At ang aming guest, si Colonel, Romy, has called me up the other day and we will also have our partnership with PNP Northern Police District para i-train ang mga kapulisan, ang mga barangay leaders para sa integrity at character and leadership development lalo na sa Northern Luzon, Northern Police District ng Metro Manila. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Praise God. We do not only preach the Word of God, we also proclaim the truth of God even in the marketplace because we are part of a bigger community. Mga kapatid, mga minamahal, that is hope of glory. We are happy that many are attending our church, but we are happier that these people are committed to become light and salt of the earth because we are part and parcel of a bigger community. Pangatlo at panghuli, ang sabi po dyan na sabi ng talata, every day ay merong mga naliligtas. Every day, yun po maganda. Ibig sabihin, part ng ating community life ay yung tayo po, yung mga tao sa paligid natin, part ng ating community ay maakay natin na magkaroon ng kaligtasan kay Kristo. Hallelujah. There is no other name given under heaven na ikaliligtas ng tao kundi ang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kaya dito sa Hope of Glory, hindi natin tinataas ang sino man. Ang tinataas natin ay walang iba kundi si Jesus. Tanging pangalan na ikaliligtas nating lahat. At ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23 ay napakaliwanag. Ano po ang sabi po doon? For the wages of sin is death. Death is separation. We were separated from God doon sa halamanan ng Eden. But when a person dies, he or she will be separated from God and he will go to hell. At yun forever na yun. Kaya kinailangan si Kristo mismo ang bumaba sa lupa para hanapin niya ang mga naliligaw, ang mga kakilala na kailangan ko ng kaligtasan, hindi ang relihiyong ko, hindi ang sarili kong gawa, kundi kailangan ko ang tagapagligtas at ang pangalan niya ay Jesus lamang. Hallelujah. No other church, no good works can save you except a personal relationship with the Lord Jesus Christ. And that is our message. At dahil dito, ang sabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. So, sa halip na impyerno, kamatayan, may regalong buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan, makakamit kay Kristo Jesus lamang.
Kaya lang si Christ ay dalawang bagay. Ano po? Si Christ, si Jesus ay Christ, meaning Savior. Siya lang, wala nang iba. Ano po? Wala nang iba. Siya lang tagapagligtas mo. Pangalawa, Lord. Ibig sabihin, siya na ang boss mo. Hallelujah. Yan sabi ng Colossians 1, Colossians chapter 2, verse 6, kung paano tinanggap nyo si Jesus, magpatuloy kayo sa Kanya. So, hindi ho sapat na naniniwala tayo kay Jesus. Mahalagang isang tao'y magpakumbaba at tanggapin siya sa kanyang puso. Pero, hindi doon natatapos. Ang sabi diyan, continue. Pakilakasan nyo nga po. Sabi mo sa tayo mo, sa sabi mo, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Continue. Ano po ang sabi? Verse 7, magpakaugat ka. Magpakatatag ka kay Kristo Jesus lamang. Hallelujah. Kaya as we study the Bible, we want to get to know Jesus more and more. As we attend the small group, the house churches natin, may ating midweek service, we want to introduce Jesus more and more. Because the more a person gets to know Jesus, the more he become like Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us. The Lord added to their numbers daily those who are being saved. Meaning, ito yung community mission natin. We have a mission, ladies and gentlemen, at Hope of Glory, not just to become witness sa ating community as light and salt, but to witness for Jesus, to proclaim that Jesus is the answer to the problem of this world, that Jesus is the answer to the problem ng ating pong problema sa impyerno, that Jesus is the answer sa ating mga alalahanin at mga problema. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Mahalagang maunawaan natin, mga kapatid. Kaya kailangan talaga ngayong November 1 sa ating pagtungo sa puntod ng ating mga sa buhay, we will remember their memories, their good memories. Number 2, we will thank God sa kanilang mga alaala, sa kanilang mga halimbawa. Sabi ng Hebrew 9:27 ay maliwanag, it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Kaya habang buhay ang tao, naroon ng tsansa para siya ay maligtas. Pag namatay na siya, huhusgahan na siya. At ang husga ay hindi yung marami ka bang mabuting nagawa o marami ka bang masamang nagawa. Ang husga ay tinanggap mo ba si Jesus o hindi? Dahil si Jesus lang ang kaligtasan. Bakit? Ang mabuting gawa mo may reward, pero hindi niya kayang makuha ang reward ng langit. Yung grand prize, hindi mo kayang makuha sa iyong pagbuting gawa o sa iyong relihiyon. May reward ang lahat ng mabubuting gawa ng tao. No doubt about it. Pero hindi grand prize. Sino dito ang gusto grand prize? Sumigaw ng malakas na amen. So ang grand prize ay ang salvation. Those who are being saved. At ang salvation, makakamit lamang kay Kristo Jesus. John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Siya lamang, siya lamang. Kaya, mahalaga na ating pong ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay. Ano po? Kaya hindi natin pinagpe-pray ang mga namatay na. In fact, yun ang mga namatay na ang nagpe-pray para sa atin. Tingnan nyo sa Luke chapter 16. Meron ditong mayamang namatay na napunta sa impyerno. At nakita niya si Lazaro na nasa langit na sinapupunan ni Abraham. Luke 16:27 to 31. Tingnan niyo po. Luke 16 verses 27 up to following. He answered then, I beg you, Father, send Lazarus to my family. Kasi naghihirap siya sa impyerno eh. For I have 5 brothers, let him warn them so that they will not also come to this place of, ano po? Place of? Place of? Di ba? So yung namatay na ang nagpe-pray para sa mga buhay pa. Tignan po ninyo. Ano po? Sapagkat katulad niya yung mga kapatid niya, pabanjing-banjing. Hindi nagpapatuloy hanapin ang Panginoon. At ano ang sabi ni Abraham sa kanya? Ano po? Verse 29. Ano ang sagot sa kanya ni Abraham? Abraham replied, they have Moses and the prophets. Ano po yun? The Bible.
The Bible, the first Bibles of the Bible are written by Moses. Ano po? At tapos yung pong mga sumunod ay sinulat ng mga propeta. So naroon ang Bible. Ang tao ayaw mag-Bible. Ayaw magbasa ayaw dumalo sa gawain na pinagbubulay-bulay ng Bible. Pero ang sabi, naroon na ang Bible. Let them listen to the Bible, to them. At ano sabi ng verse 30? Verse 30. No, humirit pa yung namatay na mayaman na naghihirap sa impyerno. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. Aba? O di, ito yung issue na pag namatay na, pwede ba bang bumalik? Ano ang sagot? Ano ang sagot ni Abraham? Ano po sa kanya sa verse 31? Ano po? Verse 31. He said to him, if they do not listen to Moses and the prophet, ano yung Moses and the prophet? The Bible. They will not be convinced even if someone rises from the dead. Mga kapatid, listen. Can there be more noble reason why a dead should come back to life? Diba sabi, yung patay bumabalik kasi may krimen para bigyan linaw. Yung patay bumabalik kasi yung kanyang kayamanan ituturo kung saan. Pero yung mga pasamantala lang yun ito eternal. Pag nagbalik si Lazaro para i-preach yung gospel sa mga mahal sa buhay nitong lalaking ito, yun eternal. Pero hindi pa rin pinayagan. Kaya nga, sabi ng Biblia, today is the day of salvation. Kaya pagpunta mo sa pundot, aalalahanin mo yung mahal mo sa buhay sa maganda nilang alaala. Number 1. Number 2, papasalamatan mo ang Diyos sapagkat ang kanilang magandang alaala ay maaari maging bahagi ng iyong buhay. Pangatlo, iyong i-express ang iyong pananampalataya sa Diyos na nung nabubuhay pa yung mahal mo sa buhay, the Lord must have sent a Peter in their lives. Remember the life of Cornelius? So that even before they died, without us knowing, they would have recalled the message of salvation. And fourthly, ito, yung community witness, yung mga kamag-anak mong buhay pa. Ngayon mo trabahuhin. Nandyan ho ba kayo? Nandyan ho ba kayo? Buhay pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? Ngayon mo trabahuhin at ibahagi sa kanila ang gift of life. Hallelujah. Kung hindi matutulad ka, tinang po ninyo itong yung mayaman. Ano po? Sa verse 27, 28, tingnan po natin. Ano po? Tingnan niyo po, verse 28. Sabi diyan, I have 5 brothers. So meron siyang high five. Pinag-pray niya, kaya lang patay na siya. Helpless na siya, hindi na siya pwedeng mag-witness. Ikaw, buhay ka pa. Tingnan mo yung katabi mo. Buhay ka pa ba? Buhay ka pa ba? Buhay ka pa? May magagawa ka pa bukod sa prayer. Pag pray mo sila, Lord, sana po tanggapin nila si Jesus. Tapos, magsalita ka. Buksan mo bibig mo. Sabi ng Acts chapter 1 verse 8, when the Holy Spirit has come upon you, you shall receive power. You shall become my witnesses. Yun, tayo ay saksi. We will be witnesses. Ano po? Saan? Sa Jerusalem, sa Judea, yung mga malapit sa iyo, mga kapatid. As we remember our departed loved ones, may you be thankful to God for their good memories. And second, may you take advantage of the opportunity to share to your relatives, hallelujah, the way to salvation. And that is none other than the Lord Jesus Christ. And when they accept the Lord, invite them to come to a discipleship journey, hallelujah. Yung pong being rooted and being built up in Christ Jesus. So hindi tayo kontento na meron tayong naimbitahang dumalo dito sa ating worship. We want them to get to know Jesus more and more. Hallelujah. We want them to know the riches that is available to all of us if we have Jesus in our heart. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us. You and I are stewardship of life. Stewardship of leadership, given the stewardship of leadership, and given the stewardship of influences. And today, as we prepare for tomorrow's election, habang ikay nakapila, magdala ka ng gift of life card.
Sino ang walang Gift of Life card? Bago kayo umuwi, manghingi kayo. Baka nandyan si Pastor Alen, baka meron tayong mga Gift of Card dyan. Hindi yung pinamimigay, hindi. Pinapaliwanag yun. Pwede kayong bigyan ng mabilis na tutorial ng ating mga shepherds. Ano po? At habang nakapila ka, i-share mo. Kaysa magkapag-chismisan ka habang nakapila. Hoy, sino kasama yun? Hindi yan ang kanya asawa. Sa halip na chismis ang gawin mo dyan sa botohan, ibahagi mo ang Panginoong Hesukristo. Can you hear amen? At sa November 1, pagtungo mo sa puntod, habang naroon ng mga kamag-anak. O kaya, yung iba, November 31. Ano po? O kaya, iba, November 2 dahil October 31. O kaya, iba, November 2 para hindi masyadong congested. What is important? O kaya, iba, sa bahay lang. They will gather and remember the departed loved ones. What is important? We must remember that we are called not just to live in a community and to work alongside with others in our community, but to also be a witnessing community for the Lord. Kaya sa ating CTFE, pwede ba natin pakita ulit mga picture? We are envisioning to house dito ang ating mga training para sa mga teachers, para sa mga police, para sa mga barangay leaders, katulad ng ating ginagawa sa iba't ibang lugar. Ano po? Ngayon po ay nagsisimula na ang second floor. Tapos na yung ground floor, tapos na yung first floor. Palapakan niya natin ang Panginoon, malakas. Malakas na ba yan? Malakas na ba yan? Mas malakas na palakpak. Ngayon po ay nagpapasimula ang second floor na. Praise the Lord. Hallelujah. Phase 2 pa lang ito. Ano po? Tatapusin natin ang phase 2. At yung phase 3, pagpepre natin, kailan natin itutuloy. Yung 5-story. Ito hanggang 3-story lamang muna. Ano po? At merong mezzanine, merong balcony. Mga kapatid, mga minamahal, why do we want this? We want this to be a place where transformation and gospel witness can really happen. Hallelujah. We will also house here our Metamorphosis School, Marilao Campus. Hallelujah. Kaya po ngayon on the way na yung ating pong process sa DepEd because we already have the DepEd approval sa ating pong main campus sa Bangkal. We will have our Marilao Campus. And why do we need this? We want to contribute to the next generation. And we want to witness to the different families. Hallelujah. At dito natin i-house ang ating pong paaralan ng puso sa mga out-of-school youth. Dito natin i-house ang ating Care for Philippines, ang ating ASEAN movement, ang ating mga youth training sa ating Catalyst, and many others program ng ating Home Foundation para sa transformation ng bansa. Why? Because we are gifted by God with a stewardship of influence. And so we want to become intentional. Kapatid, kaibigan, sa mission natin ito, kailangan nating malakas deep within us. And we can only be strengthened by the Lord Jesus Himself. Kaya maganda po yung ating team song at awitin po natin, ano po, na tayo po handa sa mission dahil sa biyaya ng Panginoon na Siya nagpapalakas sa atin. Hallelujah. Would you pray with me and say, Lord, gamitin mo kami sa napakahalagang 1 linggong ito. Kami gamitin mong instrumento. Bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo kami ng boldness upang kami ay maging living witness. Hallelujah. Awitin po natin ang awiting ito.